Magandang araw po sa ating lahat dito sa Kuya Agustin Stories YouTube channel. Muli, ito po si Miss Regine. Bago po natin simulan ang ating kwento, disclaimer lang po na ang channel po na ito ay isa lamang at hindi konektado sa ibang channels. Maraming salamat po. May na-encounter ka na bang taong akala mo mabait, pero siya pala ang sisira sa buhay mo? Sa kwentong ito, makikilala mo ang isang babaeng marunong magmahal. Yung tipong ibibigay ang lahat ng walang tanong at walang duda. Pero isang araw, may natuklasan siya. Isang lihim na hindi lamang basta pagtataksil, kundi isang katotohanang kayang wasakin ang buong mundo niya. At doon na nagsimula ang lahat. Mula sa pagmamahal, papunta sa paghihiganti. Pero ang tanong, hanggang saan ang kaya niyang gawin para lamang makuha ang hustisyang matagal niya nang hinahanap? Halos manlumos si Maze nang makita niya ang dress na susuotin niya mamaya sa kanilang family dinner ay halos magmukha ng basahan dahil sa dumi at pagkakasira-sira nito. Best friend, matagal ka pa ba? Napatingin si Maze sa kanyang matalak na kaibigan na pumasok sa kanyang kwarto. Best friend? Naluluhang pinakita ni Maze sa kanyang kaibigan ang nangyari sa kanyang dress. Nanlaki naman ang mga mata nito bago mabilis na lumapit sa kanya para tingnan ang dress na ito mismong nagregalo sa kanya. Shucks! Anong nangyari dito? Hindi ko alam. Nagulat na nga lang ako nung tiningnan ko yung closet ko eh. Ganyan ang itsura niyan. At sino namang gumawa nito? Ang kapal ng mukha niyang galawin tong dress mo? Best friend, susuotin ko sana ngayon yan kasi may dinner tayo eh. Naku, ano nang gagawin natin? Sino kayang pumasok dito sa kwarto mo? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya eh. Nalbisi ang lahat ng magtampisaw sa dagat. Hindi kaya... Tiningnan siya ng kanyang kaibigan na may naniningkit na mga mata. May gusto sana itong sabihin, pero mas pinili na lamang nitong itikom ang bibig at umiling. Alam mo best friend, magsuot ka lang ng casual dress dyan. Pabayaan mo yung dress mo. Ibibili na lang ulit kita niyan. At sa gumawa naman yan, hindi ko siya patutulugin. Ngumiti si Princess sa kanya. Pero alam niyang may laman ang ngiti nito na para bang may binabalak tong hindi maganda. Best friend, ano yung nasa isip mo? Wala, sige na mag-ayos ka na. Hihintay na lang kita sa labas, okay? I love you best friend. Ikaw dapat ang pinakamaganda ngayong gabi. Wala nang ibang pinagpilian si Maze kung hindi magsuot na lamang ng casual dress dahil baka malate na sila sa dinner nila. Hanggang ngayon ay malungkot pa rin siya dahil hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang dress. Ayaw niya sanang mambintang sa mga kasama niya dahil wala naman siyang matibay na ebidensya na isa sa mga to ang gumawa noon. Ayaw niya ring masira ang gabing yun kaya naman pinilit niya nang maging masaya bago pa sila dumating sa restaurant kung saan naghihintay ang buo nilang pamilya. It took so long. Ano bang ginawa mo? Kuya, nasira kasi yung dress na dapat isusuot ko eh. Tingnan mo tuloy yung itsura ko. Napakasimple ko lang. No, you're beautiful, Maze. Nakita niya kung paanong umikot ang mga mata ng kanyang kuya nang marinig ang boses ni Noah. Namula at nag-init naman ang kanyang pisngi nang dahil sa sinabi ng kanyang nobyo. Andito na si lover boy. Just telling the truth, bro. Kahit na pang suotin ng kapatid mo, maganda siya. Iyan, maganda. Nagsuswimming nga yun dati sa kanal eh. Kuya? Napapadyak na lamang si Maze dahil sa pang-aasar ng kanyang kapatid. Nakakainis ka. Isusumbong kita kay daddy. Totoo naman kamukha mo nga si Ursula eh. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan sa'yo ni Noah. Andiyan na nga lang kayo. Tinalikuran sila ng kanyang kapatid pero bago pa ito tuluyang makatalikod sa kanya, napansin niyang namamasa nitong mamata. At ang bahagyang pamumula ng tungki ng ilong nito
na tila kanina pa nito pinipigilang umiyak sa kanyang harapan. Ha? Anong nangyari doon? It's just too happy. Saan naman? We will see later. Magtatanong pa sana si Maze, pero hinila na siya ni Noah papasok sa loob ng restaurant. Masaya ang lahat na nagwakwentuhan at kumakain ng hapunan nang bigla ni lamang magsalita si Noah. Let's go outside. Ha? Pero hindi pa tayo tapos kumain, Noah. Masarap maglakad sa dalampasigan ngayon eh. Tiningnan niya ang nobyo. Napansin niyang kakaibang ngiting naglalaro sa mga labi nito bago siya kindatan at akayan patayo mula sa upuan. Magpapaalam sana si Maze, pero napansin niyang parang abala ang lahat at walang kamalay-malay sa kanilang pag-alis. Hindi kaya hanapin nila tayo? Alam naman nilang magkasama tayong dalawa eh. Ay, pasaway ka talaga, Noah. Masaya silang nagkukwentuhan ni Noah sa tabing dagat, naglolokohan at naglalambingan hanggang sa mapunta ang kanilang usapan sa seryosong bagay. Maze, what if magsama na tayo? Magsasama? Magkasama naman tayong dalawa ngayon No, that's not what I meant. Ano ba? Let's get married. Natigilan si Maze at napatingin kay Noah nang dahil sa sinabi nito. Nakangiti lamang lalaki sa kanya habang kumikislap ang mga mata nang dahil sa sobrang paghanga sa kanya. Noah. From the moment I saw you, alam ko na agad na ikaw ang gusto kong pakasalan. Ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang sigurado sa libo-libo kong pagdududa. Hindi pa man nakakapagsalita si Maze nang lumiwanag ang kanyang paligid at nandun ang lahat ng kanilang mga kasama at may hawak na banner na may nakasulat na, "Will you marry me?" I don't want to lose you in my life because I can't live without you. So Miss Taranza, can you be my partner forever? Sunod-sunod na tumulo ang luha galing sa mga mata ni Maze nang lumuhod na sa kanyang harapan si Noah at nilabas ang singsing. Walang mapaglagyan ng kanyang kaligayahan ng mga oras na yun. Hindi niya inaakalang matutupad na ang bagay na matagal niya nang pinapangarap. Tiningnan niya ang kanyang pamilya na masaya silang pinapanood. Ngumiti siya sa mga to bago tumingin kay Noah at tumango. Pero bago pa man niya masabi ang kanyang sagot, bigla na lamang tumiling si Princess. Maui! Oh my God! Ang lahat ng atensyon na nasa kanila ay napunta sa stepsister ni Noah ang nahimatay. Napatayo mula si Noah sa pagkakaluhod at agad pinuntahan ang kanyang kapatid. Oh God! Is she okay? Maui? Maui! Open your eyes! Let's bring her to the clinic! Napatakip na lamang ng kanyang bibig si Maze nang dahil sa nangyari. Natatarantang lahat hanggang sa madala na nila si Maui sa klinik. I'm sorry for what happened. That's okay, Noah. Ang mahalaga ay maging okay si Maui. Nasira pa yung proposal ko. Mahinang tumawa si Noah bago hawakan ang kanyang kamay. I'm sorry Okay lang. Ang mahalaga, magpapakasal tayong dalawa. Hindi na masyadong inisip ni Maze ang nangyari dahil naging okay na rin si Maui. Umuwi sila upang paghandaan ang kanilang magiging kasal ni Noah. Ang lahat ay nananabik sa pag-iisang dibdib nilang dalawa, pero may kakaibang nararamdaman si Maze. Para bang may isang taong hindi masaya sa mangyayaring kasalan. What do you think? Anong mas maganda? Nakangiting tanong ni Maze sa kanyang kaibigan habang nagsusukat ng kanyang wedding gown. Kahit na ano, best friend, bagay sa yung lahat ng yan. Plastic. Napatingin si Maze sa stepsister ni Noah na kasama rin nila na namimili ng susuotin para sa kanilang kasal. Excuse me? Your excuse. Anak ng... Best friend, tama na. Sobrang maldita ng babaeng yan.
Hayaan mo na. Alam mo, kung hindi lang yung kapatid ng fiancé mo, baka sinampal-sampal ko na yan. Hindi lang talaga siya friendly best friend. Hindi pagiging rason ng bagay na yun para siraan yung proposal ni Noah. Palagay ko nga siya rin ang sumira ng dress mo eh. At gumawa pa talaga ng eksena nung nakaluhod na si Noah. Ay, kakasuka. Hindi naman siguro magagawa ni Maui ang bagay na yun eh. Kaya niya dahil ayaw niya sa'yo. Ayaw niyang maikasal ka sa kuya niya. Ayaw maniwala ni May sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan eh. Pero napansin niya na simula nang ipakilala siya ni Noah rito, kahit na kailan ay hindi siya nito tinato ng maayos at pinaramdam talaga nito na ayaw talaga sa kanya ni Maui. Ayaw niyang magkaroon ng sama ng loob kay Maui dahil magiging sister-in-law niya ito sa oras na ikasal silang dalawa ni Noah. God! Ano bang bahay to? Wala man lamang yelo. Napatingin si Maze kay Maui na naghahanap ng yelo sa kanilang fridge. Pasensya ka na ha. Nag-defrost si mama kagabi eh. Kaya walang yelo riyan. Gusto mo ba? Ibibili na lamang kita sa labas. Wag na, Kirita. Aalis na sana si Maui nang magkaroon siya ng lakas ng loob para tanungin ng babae. Maui, sandali. What? May gusto lang sana akong itanong sa'yo. And ano yon? Gusto ko lang sanang itanong kung ayaw mo bang ikasal sa akin ng kuya mo? What? Curious lang ako. Baka kasi, alam mo yun, baka against ka sa relasyon namin ng kuya mo at ayaw mo talaga kaming ikasal. And where did you get that idea? Wala naman eh. Napapansin ko kasi na parang palagi kang iwas sa akin. Tapos, that thing? Okay, I'll be honest with you. I don't like you. Ayaw kitang maging parte ng pamilya namin. Parang piniga ang puso ni Miss nang marinig mismo kay Maui ang bagay na yon. Hindi naman niya inaasahang paprangkahin siya nito at harap-harapang sasabihin ang bagay na yon. Hindi ako plastic na tao. Kaya kung ayaw ko sa'yo, ipapakita ko talaga na ayaw ko sa'yo. Pero ito lang ang sasabihin ko. Wala ako sa posisyon para diktahan si Kuya Noah kung sino ang dapat niyang pakasalan. Dahil kung tutuusin, hindi naman kami magkadugo eh. Ang isa pa, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Pero dapat kang maging mapagmatsyag dahil hindi lahat ng nakikita mo, totoo. At hindi lahat ng taong nasa paligid mo, kakampi mo. What do you mean by that? I just wanna say na kailangan mo maging matalino sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Magsasalita pa sana si Miz na labis siyang naguguluhan sa mga sinasabi ni Maui. Pero iniwan na siya ng babae at hindi na muling tiningnan. Hindi mawala sa kanyang isip ang naging usapan nilang dalawa ni Maui. Pilit siyang binabagabag noon hanggang sa dumating ang araw bago ang kanilang kasal, kung saan hindi niya inaasahang masisirang lahat ng kanyang plano para sa kanilang kinabukasang dalawa ni Noah. Nasa na kayong lalaking yun? Sabi ko'y sabay na kaming kumain ng hapunan eh. Pasaway talaga. Kanina niya pa hinahanap si Noah na nagpaalam lamang lalaking magpapahinga saglit sa labas. Pero ilang oras nang nakalilipas ay hindi pa rin ito nakakabalik. Kaya napagpasahan niya ang hanapin na ito sa labas. Ay, kasal namin bukas. Pero kung saan nagsusuot. Napangiti na lamang si May sa isipin na bukas ay magiging mag-asawa na talaga silang dalawa ni Noah at magkakasama na sila habang buhay. Noah, simula bukas, hindi na tayo masyadong magkikitang dalawa. Dahil lilipat na kayo ng bahay ni Mace, diba? Hindi naman ang gusto ng mga magulang niya eh. Kaya pumayag na ako. But hey, okay lang naman kung madalas kang pumunta sa bahay namin. Dahil hindi naman iisipin ni Mace na may namamagitan sa ating dalawa eh. Sa bagay, hindi niya napansin ang mga ginagawa natin eh. Alam mo, hindi ko alam kung tanga ba yung mapapangasawa mo o sadyang magaling lamang tayong magtagong dalawa. Pero kahit na ganun,
Kailangan pa rin nating maging maingat. Lalo na't maging mag-asawa na kami. Mas marami na akong oras na ibibigay sa kanya. At mas madalas na kaming magkasama. Kailangan nating magdoble ingat. As if namang makuhuli niya talaga tayo. Napahawak ni lamang sa kanyang bibig si Maze nang dahil sa kanyang narinig. Nang hina ang kanyang mga tuhod na halos bumagsak na siya sa kanyang kinatatayuan. Sobrang bilis at lakas ng tibok ng kanyang puso na halos mabingi na siya rito. Bumigat din ang kanyang paghinga na tila ba numinipis ang hangin na kanyang nalalanghap. Hindi ko nga alam kung bakit patay na patay sa yung babaeng yan eh. Tinatanong pa ba yan? Nasa harap mo ng sagot oh. Oh God, ang hangin mo talaga. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang marinig niya ang tawanan ng mga to. Sobrang sakit. Naninikip pa kanyang dibdib dahil sa nasasaksihan niya ngayon. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang boses ng mga to. Kahit na hindi na nakikita ang mga mukha nito dahil nakatago ang mga to sa dilim. Good luck sa kasal ninyo. Galingan mong pag-arte bukas ha. Yes, I will. Basta yung napag-usapan natin ha. Oo na. Hindi ko nakakalimutan ang bagay na yon. Maaasahan mo ako dyan, Noah. Magtiwala ka sa akin na susunod ako sa napag-usapan nating dalawa. Kung pwede lang din, huwag masyadong malalang mangyaring aksidente bukas ha. Hindi mo na kailangang problemahin ang bagay na yan. Dahil may mga tao kong binayaran para trabahuin ang bagay na yan. Siguradong hindi ka madadamay. Tsaka, panakot lang naman yun eh. Hindi naman natin siya papatayin. At kapag naging successful ang mga plano natin bukas, baka matuwa ako sa'yo at mas malaking ibigay ko sa'yo. Basta maging masunurin ka lang at gawin ang lahat ng mga utos ko. Naiintindihan ko. Makakaasa ka sa akin. At sa oras sa sumang-ayon na sa atin ang lahat, hindi naman kita makakalimutan eh. Sisiguraduhin kong makikinabang ka rin. Hindi na kinaya pa ni Maze ang kanyang mga naririnig. Natagpuan na lamang niyang kanyang sariling naglalakad na para bang nakalutang siya sa kawalan. Blanko ang kanyang isipan at hindi humuhupa ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan sisimulan ang lahat. Hindi niya pa rin maintindihan ang kanyang mga narinig dahil iniisip niya ang imposible ang lahat ng yun. Ilang taon niya ng boyfriend si Noah at bukas ikakasal na sila. Kaya naman imposibleng hindi totoong lahat ng pinapakita nito sa kanya. Ayaw niyang maniwalang niloloko lamang talaga siya nito at hindi niya rin maisip kung sino ang taong kasama ni Noah kung sakali mga totoo ang kanyang mga narinig. Smile, Maze. Para ka namang binagsakan ng langit at lupa dyan eh. Kasal mo ngayon, kaya dapat maging masaya ka, di ba? Tiningnan ni Maze ang kanyang kapatid at isang pilit ng ngiti ang kanyang pinakita rito upang kahit na papano hindi na mag-alala pa sa kanyang lalaki. Sinubukan naman niyang maging okay. Pinilit niyang humarap sa mga tao na may magaan na loob pero sa tuwing naaalala niyang mga narinig niya kagabi, parang mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib at para bang ayaw niya nang ituloy ang kasalang magaganap. I mean, yung totoong ngiti. Hindi yung ganyan na parang napipilitan ka lang. I want to run away. Ha? Just kidding. Maze, may problema ba? Wala naman kuya. Kinakabahan lang ako sa kasal naming dalawa ni Noah. Kahit nang pagbanggit sa pangalan ng lalaki ay nahihirapan siya. Nasusuka siya na hindi niya mapaliwanag. Normal lang yan. Hindi ko pa nararanasan pero base sa mga naririnig at napapanood ko, ganyan talagang nararamdaman mo. Yung parang gusto mong umatras na hindi mo maintindihan. Is that so? Yeah. Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Mag-smile ka na at mas lalo kang pumapangit eh. Mas lalo siyang napasimangot nang dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Nakakainis ka kuya. Pinapasaya lang kita. Ngumidi ka na kasi. Kapag sinamama pang nakakita sa'yo, baka isipin ng mga yun, ayaw mong magpakasal kay Noah.
Hindi na nagsalita pa si Maze. Tiningnan lang niya ang kanyang kuya bago tulapitan at yakapin ng mahigpit. Kuya, mahal kita. Ano ba? Kinakabahan naman ako sa iyo eh. Kung ayaw mo na talagang matuloy ang kasal na to, sabihin mo lang sa akin. Kaya ko namang kausapin si Noah. Alam mo kung gaano kami kalapit dalawa. Sigurado akong maiintindihan niyang magiging dahilan mo. No, kuya. I just wanna say that you're the best. Thank you for everything. Maze, hindi ko alam kung anong iniisip mo ngayon. Pero palagi mong tandaan, nakasama mo ako lagi. Kahit na ano'y susuportahan ka ni kuya. Basta sa ikabubuti mo. Napakagat na lamang siya ng kanyang labi nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Mabuti na lang at napigilan niya ang kanyang mga luha bago tumagpaalam na aalis na. Hinihintay na lamang niyang tawagin siya, pero hindi na siya mapalagay. Pakiramdam ni Maze ay may hindi magandang mangyayari base na rin sa mga narinig niya sa usapan nilang dalawa ni Noah. Kaya nagpagpasyahan niya ng lumabas, pero bago pa man niya tuluyang mabuksan ang pinto, natigilan na siya ng may isang taong narinig na nagsasalita. Ay, ano ba naman yan? Ang simpleng bagay hindi niyo magawa? Mga stupido! Sayang ang binayad ko sa inyong mga tanga kayo. Ayusin niyo yan ha, bago pa matapos ang kasal. Dahil kung hindi, kayo ang tatapusin ko. Nangunot ang noo ni Maze bago bahagyang silipin kung sino ang kausap nito. Nakita niya ang nasa tenga nito ang telepono at magkasalubong ang mga kilay nito. Kaya napagtanto niya galit to sa kung sino man ang kausap nito sa telepono. Oh, you're here. Halos malaglag ang kanyang puso nang bigla na lamang lumitaw sa gilid niya si Maui. Nakapwa niya ay nakaayos na rin. Kanina ka pa namin hinihintay lumabas. Nagka-problema sa sasakyan na gagamitin niyo sa simbahan. Kaya sa amin ka na raw sumabay. Ha? Pero maayos naman yun nung pinatingin namin kahapon Yeah, pero bigla raw nagkaroon ng problema. Kaya pinaayos muna ulit nila. Oh, ganun ba? Sige, tara na. Baka naghihintay na sila sa atin sa simbahan. Huminga na lamang ng malalim si Maze bago maglakad palabas ng kwarto. Tahimik siya buong biyahe. Hindi rin naman siya kinakausap ni Maui. Habang papalapit sila ng papalapit sa simbahan, mas lalong lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya na maipaliwanag kung kaba o saya pa ba ang dahilan ng bagay na yun. Kaya naman huminga na lamang siya ng malalim at pilit pinakalma ang sarili hanggang sa makarating na sila sa simbahan. Huminga siya ng malalim bago magbukas ang malaking pinto sa kanyang harapan. Napakaganda ng pagkakaayos ng kanyang paligid. Ang sarap pagmasdan ng mga bisitang tugma ang kasuotan sa suot niyang magarbong gown. Sumasabay pa ang mayamos na musika na mas lalong nagpapakabog ng kanyang dibdib. Ay, calm down, Maze. Focus. Sa dulo ng pulang carpet, naghihintay sa kanya si Noahang seryosong muka habang nakatingin sa kanya. Hindi niya masabi kung masaya ba tong makita siya. Pero kung siya ang tatanungin, hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili. May parte sa kanyang gusto nang huminto sa paglalakad at tumakbo na lamang palabas ng simbahan. Pero ayaw makinig ng kanyang sariling katawan. Tila may gusto itong iparating sa kanya. Kala ko tumakbo ka na talaga eh. Baliw. Alam mo ba, nagdalawang isip ko kanina. Kala ko ayaw ko ng pakasalan eh. What? Is that true, Maze? Tanong ni Noah sa kanya na may gulat na ekspresyon sa muka. Huwag kang maniwala dyan. Oo kaya. Muntik ko nang itakas yan eh. Sinasabi ko talaga sa iyo, Noah. Subukan mo lang saktan yung kapatid ko. Wala nang usap-usap. Babawiin ko talaga sa iyo yan. Bro, ilang beses mo na ako sinapak nung niligawan ko si Maze. Sasayangin ko ba naman yun? Seryoso ako, Noah. Kaya kong itapon ng ilang taon nating pagkakaibigan kung saktan mo lamang kapatid ko. Tumigil na nga kayong dalawa. Kayong ipapakasal ko. Nagsukatan pa muna ng tingin ng magkaibigan bago tuluyang ibigay ng kanyang kapatid ang kamay na kay Noah. Sa hindi malamang dahilan,
Nakaramdam siya ng kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa. Best friend! Congrats ulit sa'yo, ha? Alam mo, kapag inaway ka nitong si Noah, sabihin mo lang sa akin, Jojong bagin ko talaga yan. Tiningnan ni Maze ang matalik niyang kaibigan. Gustuhin naman niyang matawa sa biro nito, pero kahit napangiti ay hindi niya magawa. Tiningnan lamang niya ng diretso sa mga matang babae. Sinusukat niya kung hanggang saan niya matatansya ang kanyang kaibigan. Best friend, dapat happy ka. Masaya naman ako eh. Ikaw ba? Masaya ka ba? Sarkastikong tanong niya sa kaibigan niya. Mukhang naramdaman nito ang kanyang nais ipahiwatig dahil bigla itong naging ilang at hindi makatingin ng diretso sa mga mata niya. Pilitong umiti sa kanyang harapan. Oo naman, syempre. Masayang masaya ako para sa inyong dalawa ni Noah. Okay, thank you so much. Huminga ng malalim si Maze bago tumingin kay Noah na naghihintay lamang din sa kanya. Dapat ay nagpapanggap siyang maayos lang ang lahat pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili nang makaharap niya na si Princess. Parang biglang hindi niya na kayang kontrolin ang kanyang sarili. Nagsimula ng misa. Ang lahat ay nakatutok lamang sa kanilang dalawa ni Noah. Ramdam niyang mahigpit na hawak ni Noah sa kanyang kamay na tila ba ayaw na siya nitong pakawalan. Ramdam niyang pangingilabot ang buo niyang katawan habang magkalapat ang kanilang mga balat. Matapos ang mga narinig niya nung gabing yon, labis ang pandidiri ang kanyang naramdaman para kay Noah. Bigla sa isang iglap, nawala ang pagmamahalan na kanilang binuo at pinatibay sa nakalipas na taon. Mahal kita at mamahalin kita sa bawat araw na lilipas. Hindi ako nagkamali ng babaeng pakakasalan at makakasama habang buhay. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita. Nang dahil sa'yo, nagkaroon muli ng maayos na daan ng patapon kong buhay. Tiningnan ni Maze ang singsing na sinusuot ni Noah sa kanyang daliri. Hindi niya mapigilang umiyak dahil hindi niya na alam kung tama bang nandun siya sa lugar na yon o dapat ay umalis na lamang siya tulad ng nararamdaman niya kanina. Tanggapin mo ako bilang kabiyak mo. Ipapangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan at iiwan sa hirap man o ginhawa. Sasamahan kita sa mga araw na pakiramdam mo nag-iisa ka lang. Sa mga pagkakataong mahina ka at wala nang ibang masasandalan. Kapag pakiramdam mo, tinalikuran ka na ng buong mundo, nandito ako para manatili sa'yo. Gustong umasa ni Maze na baka nagkamali lamang siya, na baka hindi totoong mga narinig niya o di kaya'y may maayos at malino na dahilan si Noah, kaya nasabi ng lalaking masritang yon nung gabing yon. Pero meron sa kanyang gusto ng wakasan ng lahat ng yon at isang bagay ang dapat niyang gawin. Ang magpakasal sa lalaking matagal niya nang minamahal pero ngayon ay halos hindi niya na makilala. Masaya ang mga tao nang lumabas na sila sa simbahan at ihahatid na sila sa sasakyan para sa reception. Sa loob ng sasakyan ay mababakas ang matinding kaligayahan sa mukha ni Noah habang pinagmamasta ng mga tao sa labas na kumakaway sa kanila. Hindi niya maalis ang tingin niya sa kanyang asawa hanggang sa mapatingin to sa kanya. Oh, bakit? Bakit, Noah? Ha? Ako nagtatanong sa'yo kung bakit ganyan ka makatingin sa akin eh. Bakit mo nagawa sa akin ang bagay na yun? Ginawa ang alin? You know what I mean, Noah. Don't act like a dumb dahil hindi ka ganyan. Wala akong alam at hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin sa akin. Ano? Magsasalita pa sana si Maze nang bigla na lamang umingay ang makina ng sinasakyan nilang kotse. Naghihimutok na siya sa gamit at handa na sanang kumprontahin ang kanyang asawa dahil hindi niya na kayang magpanggap. Gusto niya nang malaman kung ano ba talagang totoo sa lahat ng nangyayari sa kanila ngayon. Sir, nawalan ho tayo ng preno. What? Sir, ayaw po talagang kumagat ang preno natin. No, do something. Oh my God! Oh my God! You planned this! What? You want to kill me! What are you saying, Maze? Stop being paranoid.
That's true. He want to kill me. Oh my God! Ano bang? Hindi na naituloy ni Noah ang sasabihin nito nang bigla na lamang mawala ng kontrol ang kanilang sinasakyang kotse at tumaob to ng ilang ulit. Hihingi pa sana ng tulong si Maze pero humampas sa matigas sa bagay ang kanyang ulo, dahilan para tuluyang mandilim ang kanyang paligid. Halos hindi maidilat ni Maze ang kanyang mga mata dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Nang magkaroon ng liwanag ng kanyang paningin, doon niya naaninag ang puting kisame at mga aparatos na nakasabit sa kanyang katawan. Alam ko namang hindi ka pa mamamatay. May narinig siyang nagsalita. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa panlalabo ng kanyang paningin. Pero nang tumayo at lumapit sa kanya, doon niya lamang napagtanto na si Maui pala yun. So, how's your feeling? Should I call the doctor? Maui. Oh my gosh. Yes, you're alive, Maze. Hindi ka pwedeng mamatay dahil hindi mo pa oras. May mga kailangan ka pang balikan ng mga taksil. Nangunot ang noon niya dahil sa sinabi nito. Mukhang napansin ni Maui ang naging reaksyon niya, kaya naman ngumiti ito nang tanggalin ang oxygen mask niya. You were been sleeping for almost 2 months. Naaksidente kayong dalawa ni Kuya Noah after the wedding. Sad to say, hindi na kayo nakapag-honeymoon. At muntik pang maging that anniversary yung dalawang wedding anniversary ninyo. Nasaan ang kapatid mo? Is he okay? He's more than okay. And you know what? He didn't care for you anymore. Because he was so busy with your plastic and Anaconda best friend. Parang isang rumaragas ang tubig galing gripo ang maaala-alang bigla na lamang pumitik sa kanyang isip nang dahil sa sinabing ni Maze. Ayaw niyang maniwala sa mga inaalala niya. Nung gabi bago ang kasal nilang dalawa ni Noah, nung mismong kasal nila, ang lihim na pagtatagpo ni na Princess at Noah. Lahat ng yun ay bumalik sa kanyang alaala. Habang nakaratay ka rito, sila'y nagpapakasay sa buhay. That's not true. Mahina niyang sambit. Ang bigat ng kanyang dibdib. Gusto niyang masuka dahil parang binabaligtad ng kanyang sikmura kahit na wala pa siyang ganoong lakas dahil kakadilat pa lamang ng kanyang mga mata at ganito na agad ang sasalubong sa kanya. Maze, I don't like you. Pero mas ayaw ko naman sa kaibigan mo, no? Mas gugustuhin ko nang ikaw mapangsawa ni Kuya kaysa sa ipokritang yun na dati nang halang ang bituka. Si Princess, siyang may pakala ng lahat ng to. Gusto niya akong patayin. Gusto niya akong alisin sa buhay nila. At iyon ang nangyayari ngayon. Ultimo ang utak ng mga magulang mo'y nilalason niya na upang tuluyan ka niyang mapalitan sa pwesto mo. Gusto niyang mamuhay sa buhay na meron ka noon. Hindi lang pera at yaman ang gusto niya, kundi buong buhay mo. Pati pamilya mo'y gusto niyang makuha mula sa'yo. Napahawak na lamang sa kanyang bibig si Maze at kahit nahihirapan at hindi pa sapat ang lakas na meron ng kanyang katawan, bumangon siya upang sumuka dahil hindi niya na kayang kimkimin ang lahat ng yun. Magpalakas ka, Maze. Kung gusto mong gumanti sa kanila, ako ang magiging kakampi mo. Huwag mong hahayaang gano'n ka lamang nila. Sa mga nakalipas na panahon na wala siyang malay, hindi niya alam kung anong manangyari. Mabuti nila nandyan si Maui para magkwento ng mga kaganapan habang nakatulog siya. Doon niya nalaman ang lahat ng kataksilan na ginagawa ng dalawa habang nasa ospital siya. Halos madurog ang buo niyang pagkatao nang malaman niyang lahat ng yun. At bilang ganti, may naisip silang dalawa ni Maui na plano upang pagbayaran ng mga taong nagtaksil sa kanila. Maze, gising ka na. Napatingin si Maze sa kanyang kuya nang pumasok to sa kanyang hospital room. Nakasuot pa to ng uniforme pang opisina. Magulo ang buhok habang hinihingal. Gusto niyang ngumiti at umiyak ng umiyak nang makita niyang kanyang kapatid. Pero mas pinili niyang maging kalmado at maging blankong ekspresyon habang nakatingin dito. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya at hindi alam ang gagawin. Tell me, Maze, saan ang masakit sa'yo?
Anak, may kailangan kang malaman. Sunod niyang tiningnan ng kanilang ina na namumula pa rin ang mga mata dahil sa nalaman nito. Mas nauna itong dumating sa lahat, kaya itong nakausap ng doktor kanina. Ma? Ano raw ang kalagayan ng kapatid ko, ma? Nag-iwas to ng tingin at nagsimula na namang humikbi ng tahimik, kaya gumuhit ang matinding kaba sa mukha ng kanyang kapatid habang pinapanood ang kanyang inang naging ganoon ang reaksyon. Ma, pwede bang sabihin mo na kung anong nangyari kay Maze? Kung bakit hindi siya nagsasalita, ma? Mas kinakabahan ako dahil nagkakaganyan kami. Anak, ang kapatid mo, nagkaroon siya ng head injury at naging dahilan yun para mawala ang kanyang mga alaala. Pagkatapos sabihin, ay tuluyan ang bumigay ang kanyang ina at napahagulhol na lang. Nagkatinginan silang dalawa ng kanyang kapatid. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya, pero siya'y nananatiling kalmado at walang ekspresyon ng muka. Maze, sino ka? Hindi mo naaalala si kuya mo? Ako to, Maze. Si kuya mo. Yung superhero mo nung mga bata pa tayo. Maze. Napahawak sa kanyang bibig ang kanyang kapatid at napasandal lang ito sa pader habang nakatingin sa kanya na nanlalaking mga mata. Di kalaunan ay sunod-sunod at tumulo ang luha sa mga mata nito na kinadurog ng kanyang puso. Gusto niyang lapitan ng kanyang kapatid at sabihin hindi totoo ang bagay na yon at kasama lang sa kanyang plano ang pagpapanggap na walang naaalala na sa ginawa ni Noah sa kanya. Pero hindi. Kailangan niyang tiising makita ang kanyang mga mahal sa buhay upang mapagbayad niyang mga tao na nanakit sa kanya. Nang dahil sa kanyang kalagayan, mas pinili ng kanyang pamilyang hindi muna tumanggap ng kahit na sinong bisita. Kasama na si Noah sa mga taong hindi niya nakita habang nasa ospital siya. Malapit na tayo sa bahay natin. Siguro kapag nakita mo yun, magiging familiar sa yung lugar na yun. Doon kayo lumaki ng kuya mo. Oh, ganun po ba? Oo, anak. Kaya mas mabuting doon ka muna sa bahay para mas madali sa iyong makaalala ulit. Mas magandang makasama mo yung mga taong matagal mo nang kasama at magstay sa lugar na pamilyar sa'yo. Opo. Nagkatingin na ng mga kasama niya at tipid na nagnitian. Nakikita niyang nasasaktan ng mga to, pero kailangan niyang maging matigas. Nang dumating sila sa kanilang bahay, sa pinto pa lang, ay nakita niya ng 3 taong nakatayo roon at naghihintay sa pagdating nila. Inalalayan siya ng kanyang kuyang makababa mula sa sasakyan. Welcome home, bunso. Tinignan ni Maze ang kanilang bahay. Namiss ang lugar na yun, pero blanko lamang ang kanyang muka habang tinitingnan ang paligid hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa lalaking nakatayo sa di kalayuan at nakatingin sa kanya. Kita niyang pananabik sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ang daming sinisigaw na kung anong mga to. Handa na sana siyang lapitan si Noah nang bigla na lamang yumakap sa braso nito si Princess. Maze. Sino sila? Mag-asawa ba sila? Sinundan ng kanyang kuya ang kanyang tinitingnan at bahagya na lamang tong natawa. No, they're not. Actually, believe me or not, that man standing in our door, that's your husband. And the woman beside him is your best friend. Tiningnan ni Maze ang mga to at tipid na lamang siyang napangiti kahit na naikuyom niya lamang niyang kanyang mga kamay. Oh my God! Kumusta ka na, Maze? Is it true na you can't remember anything? Insensitive. Napatingin siya kay Maui nang bumulong to kasama ng nakakatakot na pag-irap. Maze, how are you feeling? Do you want to rest in your room or what? Nagluto pa para sa dinner, kaya mas maganda siguro kung magpahinga ka muna. Oo. Gusto ko munang magpahinga. Ay, sige na. I'll bring you. No, ako na. Give me your things and let's go to your room. Okay. Tiningnan ni May si Princess na naiwan sa kawalan ng kamay.
Nakita niyang umaasa tong may sasabihin siya pero marahan niyang iniwas ang kanyang paningin bago lagpasan ng babae at sumama kay Maui papunta sa kanyang kwarto. Ay, hindi ko alam kung bakit kinagtagal ang kaibigan mong plastic. Huh? Maui, can't you see that? Halos hindi ka na malapitan ng asawa mo dahil hindi na huminto kakalingkis yung ahas mong kaibigan kay kuya. Nakakainis talaga. Kala mo kung sinong makaasta at hindi mo aakalain na may sungay ang babaeng yun dahil sa galing magpanggap ng mabait. Kailangan ko ang mga bagay na yun. Ha? Kailangan ko ng mga ebidensyang makakapagpatunay na nagtataksil sila sa likod ko para mapakulong ko sila. Oh my gosh! Are you for real? Sinaktan nila ang babaeng hindi nila gugustong makitang magalit. Kaya kailangan ko sakyan ang mga ginagawa nila hanggang sa makakuha ko ng sapat na ebidensya nang sa gayon manalo ako kahit nasan kami makarating. Look, Noah's my stepbrother. Pero kung yan ang bagay na makakabuti sa kanya, hindi kita iiwan, Maze. So, suportahan at sasamahan kita sa lahat ng plano mo. Salamat, Maui, ha? Ikaw ang pinakahuling taong naiisip kong tutulong sa akin kapag nalagay ko sa alanganing sitwasyon. Sabi nga nila, last is the best. Tulad ng kanilang plano ni Maui, sinakyan nila ang lahat ng mga ginagawa ni na Princess. Ha? Nakakairita! Akala ko ba'y sa bahay nyo kayo uuwi? Bakit dito sa bahay ng mga magulang niya? Paano tayo makakakilos ng maayos dito? Baka mahuli pa tayo. Siguradong pareho tayong malilintikan. Princess, tuloy pa rin bang pinaplano mo? Hindi ba sapat ang nangyari kay Maze? She lost all her memories. She doesn't even know you, nor I do. Isn't it enough? Kulang pa yun, Noah. Hindi pa sapat ang nangyari sa kanya ngayon. Mas kailangan niyang maghirap. Kailangan niyang mawala sa buhay natin at makuha ang lahat ng meron siya. Bakit ba kasi hindi pa natuluyan nung nakasidente kayo eh? I almost died that day, but Maze protected me. Oh, talaga? Talagang mahal na mahal ka ng babaeng yun. Paniwalang-paniwala naman siyang totoo talagang lahat ng pinapakita mo. Tanga talaga. Dapat pala'y kumuha na ako ng magaling na tao eh. Para natuluyan na talaga siya. Sigurado namang hindi ka mamamatay sa aksidenteng yun eh. Dahil tulad ng sinabi mo. Pero natektahan ka pa ng babaeng yun. Bakit ka ba galit na galit sa kanya, Princess? Dahil meron siya ng mga bagay na hindi ko malamang makuha. Kahit na itong manggawin ko. Kahit magpakapagod ako. Kahit na kailan. Hindi ko man lamang siya mapantayan. I give my best. Ginagawa kong lahat para maabot siya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko mas lalo siyang lumalayo sa akin eh. At hindi ko siya maabot. That's why I want to kill her. Because of your selfishness and jealousy. You're unbelievable. Natigilan si Noah sa pagsasalita. Narinig ni Maze ang pagtama ng palad ni Princess sa pisngi nito. Pero hindi pa rin siya umaalis sa kanyang pinagtataguan at pinagpatuloy ang pagre-record. Huh? Don't talk to me like that. Kung ayaw mong pati ikaw ay masira ang buhay. Tandaan mo, sa akin ka nakadepende. Sa isang tawag ko lang, I can ruin your whole world. Mark my words. Nakita niyang naglakad na papasok sa bahay si Princess, kaya naman tinigil na rin siya sa pagre-record. Handa na sana siyang umalis sa lugar na yon nang marinig niyang nagsalitang muli si Noah. Kung malaya lang sana ako, siguro malaya rin kitang minamahal, Maze. Naguluhan siya sa kanyang narinig. Tiningnan niya si Noah at nakita niyang nakatingin to sa maliwanag na buwan. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Pero iwinagsini lamang yun sa kanyang isipan at pumasok na sa loob ng bahay upang magpahinga. How's your feeling? Napatingin si May sa kanyang kapatid isang umaga bago to umalis para pumasok sa trabaho. I'm good. Hindi na masyadong sumasakit ang ulo ko. Good. Bukas ay mag-check up ka ulit. Pero sa ngayon, si Noah munang makakasama mo rito sa bahay Si Mamay may nilakad importante. Si Maui, mamayang gabi pa ulit makakapasyal dito.
Well, Princess is kinda busy. And I have work. Kaya kayong dalawa lamang inuwang maiiwan dito. Great thing. Para makawag-bonding kayong dalawa. That's good. Tsaka baka hindi rin ako masyadong lumabas ng kwarto because I want to rest. Okay. But if you need something, don't hesitate to ask Noah, ha? He's your husband after all. Napatulala na lamang si Maze nang marinig ang mga salitang yon mula sa kanyang kapatid. Hindi niya alam ang magiging reaksyon sa tuwing maririnig niyang tungkol sa pagiging asawa ni Noah. Anyway, I have to go. Take care, Maze. Ingat ka rin, kuya. Nang makaalis na ang kanyang kapatid, ay napagpasyahan niyang pumasok sa loob ng bahay para sana iwasan si Noah buong araw. Pero mukhang kanina pa siya hinihintay ng lalaki dahil naabutan niya ito sa sala habang nagbabasa ng dyaryo. Umalis na ang kuya mo? Yeah. Wala ka bang trabaho? I canceled all my meetings today para may makasama ka. Hindi mo naman kailangan gawin ng bagay na yun I'm your husband and you're my wife. Dapat lang na magkasama tayong dalawa. What do you want to eat? I'll cook for you. I'm good. No, I insist. Isinara ni Noah ang hawak nitong dyaryo bago siya nitong darpitan at hawakan sa kamay. Walang salita itong hinila siya papunta sa kusina upang paglutuan ng pagkain. Maupo ko na lang muna dyan. Ipagluluto kita. Wala nang ibang nagawa si Maze kung hindi ang maupo at panoorin ng kanyang asawang swabing gumalaw sa kusina na para bang kabisado nito ang bawat kasangkapan na nandoon. Isa yon sa bagay na nagustuhan niya kay Noah. Kaya hindi niya maiwasang mahumaling sa galing nito pagdating sa kusina. Pero sumasakit na kanyang puso sa tuwing maaalala niya na pinagtaksilan siya ng lalaki. Here's your food, mi amor. Tiningnan ni Maze ang pagkain sa kanyang harapan at agad siyang natakam. Kumain ka na. How about you? Isabayin mo na ako. Nakita niyang natigilan si Noah pero di kalaunan ay naupo ito sa kanyang tabi. Mahilig akong kumain pero mapili ako sa pagkain. I know that. At akong gusto mong palaging nagluluto ng pagkain natin, di ba? Lihim na lamang na napangiti si Maze. Nang mga oras na yon ay gusto niya nang sumang-ayon kay Noah at sabihing naaalala niyang mga sinasabi nito pero mas pinili niyang maging tahimik at simulang kainin ang niluto nito sa kanya. Oh, how was it? Good. Delicious. You try it. Kumuha ng pagkain si Maze at inumang sa bibig ni Noah. Natigilan ang lalaki at napatingin sa kanya. Nakita niyang paglunok na ginawa nito bago marahang kainin ang laman na hawak niyang kutsara. Nasa ganong sitwasyon sila nang bigla na lamang pumasok sa kusina ang kanyang kaibigang si Princess at nagulat sa naabutan nitong sitwasyon. Oh my God! Sorry ha! Hindi ko sinasadyang makaabala. Hindi naman. Kain ka. What are you doing here? Ang akala ko ba may mahalaga kang lakad ngayon? Yes, pero nagbagong isip ko. Mas gusto ko nang makasama ang BFF ko. Mabilis lumapit sa kanila si Princess at pumagit na sa kanilang dalawa ni Noah. Napalayo ang lalaki ng dahil sa ginawa ng babae. Tiningnan niya ito. Nakita niyang napabuntong hininga na lamang si Noah bago mapailing. Hindi niya alam kung bakit nandun si Princess. Kung dati natutuwa siya sa atensyon nito at gustong-gusto niyang nararamdaman ng presensya ng kaibigan. Pero ngayon ay hindi niya na mabilang kung nakailang beses siyang napapairap. Tapos naalala mo ba yung maniligaw mo noon? Na ako ang niligawan kasi you're too plain and boring daw. Kaya sa akin lamang siya nanligaw. May nangyaring ganon? Hindi ba ako nagalit sa'yo? Kasi syempre, manliligaw ko yun. Tapos inagaw mo? Grabe naman si inagaw. Kusa siyang lumapit sa akin, best friend. Tsaka hindi ka nagalit nun. Kasi sabi mo, kung masaya naman ako, okay lang sa'yo. Oh, I'm sorry. Talaga? Sinabi ko yun? Kasi kung ngayon siguro mangyayari yun, baka binuhusan ko na ng asido ang mukha mo. Nakita niya ang takot na gumuhit mula roon, pero di kalaunan. Pinilit nitong tumawa ng mahina at paluin siya sa braso.
Palabiro ka pa rin talaga. That's not a joke. Kung gayon mo gagawin yon, aagawin mo sa akin ang asawa ko? Hindi na kita mapapatawad at sisiguraduhin kong masisira hindi lang mukha mo, kundi pati na rin ang buong buhay mo. Nakakatakot ka naman, best friend. Dapat ka lang matakot sa akin dahil kaya kong gawin ang mga bagay na yun. Ano ka ba? Hindi ko naman gagawin ang mga bagay na yun eh. Para ko nang kuya tong asawa mo. Tsaka best friend kita. Hindi ko magagawa sa'yo ang bagay na yun. Mabuti naman kung gano'n. Salamat sa pagtulong sa akin na maalala ang mga bagay na nakalimutan ko na. Magpapahinga na muna ako. Gusto mo bang ihatid kita sa kwarto mo? Hindi na. Salamat. Hindi na naghintay ng sagot si Maze at tumayo na siya upang pumunta sa kanyang kwarto. Iniwan niyang mga kasama niya sa sala, pero bago pa man siya makalayo, ay inopen niyang recorder niya at huminto sa paglalakad. Did you hear that? Hear what? Tinatakot ako ng babaeng yun. Anong akala niya sa akin? Tulad niya at masisindak niya sa mga salita niya? Wala nga siyang maalala tapos magsasabi siya ng ganon? My God! Paano ba naman kasi? Ang pangit kasi ng mga memories na sinasabi mo sa kanya. Baka hindi siya natuwa. Kahit na! The nerve she has! Calm down, princess. Baka may makarinig sa'yo. I want to slap her hard. Tumaas na lamang ang gilid ng mga labi ni Maze nang dahil sa mga narinig niya. Nasisatisfy siya sa kanyang ginagawa. Mas lalong ayaw niya nang huminto sa kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Lumipas ang mga araw at linggo, napatuloy siya sa kanyang pagpapanggap. Tanging si Maui lamang nakakaalam ng totoo dahil tinutulungan din siya ng babaeng mangalap ng ebidensya laban sa 2 taong nagtaksil sa kanya. At habang tumatagal, parang hindi niya na kayang sikmurain ang lahat ng naririnig at nakikita niya. Kung saan minsay nakuhuli niyang naghahalikan si Nino at Princess. Pinag-uusapan ng mato kung paano siya ililigpit at kung ano-ano pang kahayupan. Akong may kuha niyan. Sabi ni kuya may lakad siya, diba? Nag-hotel lang sila, Princess. Yan namang kiray mong kaibigan. Grabe makakunyapit sa asawa mo. Kala mo talaga siyang legal wife? Isang maduming kabit na maaagaw lang naman. Thank you, Maui, ha? Pasensya ka na't pati ikaw ay naabala sa mga ginagawa ko. Sabi ko nga sa'yo, diba? Ayoko sa'yo. Para kay Kuya Noah. Because he don't deserve someone like you. At ayaw ko nang maging sister-in-law ang hinayupak na yon. Hindi ko alam kung anong tulak sa kanila para gawin sa akin ang lahat ng to. Lalo na si Noah. Wala akong maisip na pwede niyang maging dahilan para gawin sa akin ang bagay na to. I love him so much. Hindi pa ba naging sapat yun para mahalin niya rin ako pabalik? At maging masaya kasama ako? Ay, that's people. If they're not content with what they have, they will look for more. If they're not satisfied, they will crave more. But she's my best friend for almost 12 years. And he's my boyfriend for almost 6 years. Bakit nagawa nila sa akin to? Ay nako, kahit na gaano pa katagal ang pinagsamahan nyo, kapag ginusto nilang saktan at pagtariduran ka, baliwala ang ilang taong yon. Ang mga pinagsamahan nyo, ang mga memorying nagawa nyo together, and so on. You can control people, Maze. They have their own decisions in life. Tahimik na lang na napatango si Maze bago tingnan ang lahat ng ebidensyang nakalap nilang dalawa ni Maui. Habang tinitingnan ng mga intimate photos ng kanyang asawa kasama si Princess, ay para bang pasakit sa kanyang bagay na yon. Parang unti-unti nang nagiging manhid ang kanyang puso dahil sa kanyang nakikita. Lumuluhang kanyang mga mata pero blanko ng ekspresyon nito na tila ba wala na siyang pakialam sa kung ano man ang nakikita niya ngayon dahil dumating na siya sa puntong ayaw niya na. Pagod na siyang masaktan at maging biktima ng mga taong walang ibang ginawa sa kanyang buhay kung hindi ang paiyakin at saktan siya. Oras na para magbayad sila. Kumuyom ang kamay ni Maze. May mangyayaring family dinner at doon niya balak ibunyag ang lahat dahil ubos na ang kanyang pasensya. Hindi niya na kaya pang patagalin ang bagay na yon
dahil pakiramdam niya ay buhay pa siya pero unti-unti na siyang pinapatay. Look at you, Iha. You're so beautiful. Thank you, Ma. Anything for you, Iha. Tiningnan ni Maze ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Suot niyang isang fitted red dress na bigay ng kanyang ina. Napakaganda niya. Para siyang kontrabida sa isang palabas. Ma, thank you for everything po. And I'm sorry kung nakagawa ko ng isang malaking pagkakamali. Shh, Iha. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo ngayon. We're so thankful na kasama ka pa rin namin ngayon. Yun ang importante. We can make new memories kung yun ang inaalala mo. Tahimik na tumango si Maze. Hindi yun ang nais niyang iparating sa kanyang ina. Nais niyang humingi ng patawa dito dahil nagkamali siya ng lalaking pinakasalan. Nang makapaghanda na ay pumunta na siya sa dining hall kung saan naghihintay ang kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim, tiningnan niya ang two-door na nasa harapan nila, itinulak niya yon dahilan para makuha niyang lahat ng atensyon ng mga taong nandoon. Natutuwa siya dahil sa present ng mga taong inaasahan niya. She's here. Tumayo si Noah para bigyan siya ng upuan. Lumapit naman siya rito at ngumiti bago umupo sa upuan na hinila nito para sa kanya. Shall we start? Yes, please. I'm hungry. Patay gutom. Oh, Tito. Totoo bang lechon to? Yes. Why? Wala po. Sinisiguro ko lang po na hindi fake yung nasa harap natin. Mahirap na. Alam nyo, madaming nabibiktima sa mga mapagpanggap. Tapos in the end, pwede ka pa nilang malason. Animawi sa kanakangising tinapunan ng tingin si Princess na nakikipaglaban ng pataasan ng kilay rito. You're right, Iha. Pero don't worry. Safe ang lahat ng pagkain natin dito. Buti naman po kung gano'n. Para wala na pong mabiktimang mga manlolokong yan. Nagsimula na silang kumain. Masayang lahat. Sa kanya umiikot ang buong usapan. Mga alaala sa nakaraan upang matulungan siyang muling makaalala hanggang sa mapunta kay Princess ang usapan. Anyway, Princess Iha, ikaw ba? Kailan mo ba balak mag-asawa? Naunahan ka na nitong kaibigan mo. Ikaw tong unang nagka-boyfriend sa inyong dalawa. Biglang tumahimik ang paligid at napunta sa kanyang kaibigan ang atensyon ng lahat. Kaya nga, lagi mo pa namang pinagmamayabang na maraming lalaking humahabol sa'yo, di ba? Aba, hindi na kayo pabata, Iha. Tingnan mo nga tong dalaga namin. Na-secure na ng future niya. Wala po kasi sa isip ko ang tungkol sa bagay na yan. Wala pa sa isip? Baka naman, wala ka pang mapili. Magkaibang wala pa sa isip at walang mapili. Malalaman mo yun kung ginagamit mo ang utak mo. Princess. Baka naman, dahil kasal ng lalaking gusto mong maging asawa? Kung tumahimik niyang mga taong kasama nila kanina, ngayon ay halos mabing na siya sa sobrang katahimikan. Hindi siya nag-aangat ang tingin, pero ramdam niyang mabibigat na pagtitig ng matos sa kanya. What? Wala. I'm just stating the fact. What are you saying, Miss? Wala pa akong sinasabi. Masyado naman kayong kabado dyan. Wait, what's happening here? Ngumiti si Maze. Mahinang natawa si Maui habang napapailing pa na tila tuwang-tuwa sa mangyayari. Okay, this is my favorite part in our dinner tonight. Tinaas si Maui ang hawak na kopeta. Cheers for the cheaters! Cheaters? What? Maui, stop making sense. I want to go to the bathroom. Oh, saan ka pupunta? Dito ka lang. Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulsuhan ni Princess para pigilan to. Pero malakas itong binawi ang kamay. Ano ba? Let me go! Tumayo si Maze at walang pasabing sinampal ang babae ng muntik pang matumba dahil sa lakas ng kanyang pagsampal. Masakit ba? Ito pang isa.
Muli niyang sinampal si Princess, kaya tuloy na itong bumagsak sa sahig. Hinihingal to habang nakatingin sa kanya. Nagkagulo naman ang mga taong kasama nila. Mabilis siyang nilapitan ni Noah para awatin. Pero ito naman ang kanyang hinarap. Isa ka pa! Huwag mo kong hawakan! Malakas niyang sinampal si Noah. What's your problem, ha? Maze, stop it! Ano bang nangyayari sa'yo? Let her. Malalaman niyo rin ang dahilan ni Maze. At sigurado akong mas hihigatan niyo ang galit niya kapag nalaman niyo ang dahilan. What's really happening? Simple lang naman. They're cheating behind my back. And that's not true. Talaga? Anong tawag mo rito? Halos isang palimaze kay Princess ang hawak niyang envelope kung saan ang lahat ng ebidensyang hawak niya na nagpapatunay na totoo ang kanyang inaakusa sa kanyang kaibigan. Mabilis na hinablot to ng kanyang kapatid. Kitang-kita niyang panginginig ng kamay nito habang inaisa-isang mga litrato at tape record na naipon niya. Hindi totoong nagka-amnesia ako. Hindi totoo na wala akong naaalala na kahit ano. At hindi rin totoo na hindi ko kayo kilala. Dahil kilalang kilala ko ang mga pagmumukha niyo. Ang boses niyo habang pinagplaplanuhan ang pagpatay sa akin sa mismong kasal ko. What? Yes, ma. Silang may pakana ng aksidente nung araw ng kasal naming dalawa ni Noah. Pinagplanuhan nila akong patayin dahil gusto nilang makuha ang lahat sa akin. They want to erase me in their own story. Simula sa mga plano nila hanggang sa kababuing ginagawa nila sa likod ko ay nandyan sa envelope na yan. What's the meaning of this? I can explain myself. Please, let me explain po. You're such a manipulative. Simula pa lang, alam mo ng relasyon naming dalawa ni Noah. Pero mas pinili mong kalimutan at itapon ang pagkakaibigan natin para sa kaselfishan mo. Ano? Mas mahalaga na sa iyong pansarili mong kaligayahan para sa ilang taon nating pagkakaibigan? Maze, isa ka pa. Hindi ako nagkulang sa iyo. Lahat binigay ko, Noah. Alam mo ang tungkol sa bagay na yan. Halos wala na nga natira para sa sarili ko eh. Dahil binigay ko na sa inyong lahat. Pero nagawa mo pa rin akong lokohin. Nagawa niyo pa rin akong pagtaksilan. Napakagaling niyo. Sobrang galing niyo para gawin sa akin ang bagay na to. Anong masamang baging ginawa ko ha? Para gumawa kayo ng gantong klase ng kasalanan? Miss, magpapaliwanag ako. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa iyo. Napakababoy mo. Huwag mong sabihin sa akin hindi mo alam mga manangyari sa paligid mo. Dahil matino ka habang kausap siya. Nasa tama kang pag-iisip habang pinagpaplanuhan ng mga kasamaan niyo. Ano pa bang dapat mong ipaliwanag kung nalaman ko ng lahat? Peke ka, Noah. Selfish ang pagmamahal na meron ka. No. That's not true, Maze. Halos lumuhod sa kanyang harapan si Noah habang nagsusumamo ang kanyang mga mata. Pakinggan mo ako. No, we're done. Tinanggal ni Maze ang singsing sa kanyang daliri at pinatong yon sa ibabaw ng lamesa. Hintayin mo nilang ang annulment paper natin. Maze, please. Hindi na nga natapos si Noah ang sasabihin nito nang isang malakas na suntok ang dumapos sa mukha nito galing sa kanyang kuya. Pinagkatiwalaan kita na hindi mo sasaktan ng kapatid ko. Pero hindi mo man lamang nagawang magpakalalaki. Napupuno ng sigawan at iyakan ng buong dining hall. Nagkagulo ang lahat. Inaawat ang kanyang kapatid na nagwawala. Iyak naman ang iyak ang kanyang ina. Sumisigaw ang kanyang ama. Pero natuon ang atensyon niya kay Princess na hindi na nakakilos sa kinatatayuan at patuloy lamang umiiyak. Nilapitan niya to at inilapit ang kanyang mukha rito. Congrats! You made it. You ruined my life. Masaya ka na ba? Nanginginig ang mga labi ni Maze pero nakaya niyang talikuran at iwan ng mga tao sa dining area nang wala man lang tumutulong luha mula sa kanyang mga mata. Ay,
What a great live action. Nang dahil sa nangyaring bunyagan at dahil na rin sa mga hawak niyang ebidensya, agad nagkaroon ng warrant of arrest si Noah at Princess. Makailang beses na nagmamakaawa sa kanyang mga magulang ni Princess na iatras ang kaso, pero naging pusong bato na siya para pakinggan ang mga pakiusap nito. Are you sure na kaya mong mag-isa? Sasamahan naman kita eh. No, kuya. I can handle this. Hintayin mo na lang ako rito. Are you sure? Baka kung anong gawin niya sa'yo. Siguradong nakaposes naman ng mga yun eh. Hindi mo na kailangang mag-alala. Okay. Pero kung sakaling mangyari, tawagin mo lang ako ha. Yes, kuya. Thank you. Huminga ng malalim si Miz bago mag-isang naglakad papasok sa presinto para bisitahin si Noah. Konting oras lang kaning binilang nang makaupo siya dahil maya-maya ay nasa harap niya ng lalaki. Miz, Under investigation ka pa raw, kaya hindi mailipat sa Muntinlupa? I didn't stay silent. Tumistigo rin ako sa panig mo. Oh, so nilaglag mo si Princess. Wow, what a great tandem. That's not like what you think. Tumistigo ako laban sa kanya. Dahil yun naman talagang dapat eh. Biktima lamang din ako ng kasamaan ni Princess. Masyado ako nagpadala sa paninindak niya. Kaya ako nagawa ang mga bagay na yun. My mother is sick. Wala na akong sapat na pera para suportahan ang pagpapagamot niya. Kaya nang alokin ako ni Princess, hindi na ako nakatanggi. Parang sinampalang malakas si Miz nang dahil sa kanyang narinig mula kay Noah. What are you saying, Noah? Iyan ang totoo, Miz. Kaya rin wala na rito si Princess dahil patunayan ng guilty siya. Ako naman, makukulong pa rin naman. Pero baka ilang taon lang. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin, Noah? Bakit mas pinili mong kumapit sa bagay na alam mong makakasira sa ating dalawa? Hindi mo ba akong minahal? Wala lang ba sa yung relasyon nating dalawa? Ano? Walang kwentang lahat ng yun sa'yo? You think hindi kita matutulungan, ha? Hindi ko kayang gawin ang ginawang suporta sa ni Princess? Pucha! Matalino kang tao, Noah. Matalino ka. Kaya bakit mas pinili mong sirain ng tayo? I'm sorry, Miz. Hindi ako makapagsabi sa'yo dahil nahihiya na ako sa'yo eh. Pati na rin sa pamilya mo. Ayaw ko namang isipin mo pa ang bagay na yun. Nanay ko yun eh. Kaya ako dapat nang gumagawa ng paraan para mabuhay siya. You're worse, Noah. Really worst. I'll never forgive you. Remember that. Hinding-hindi kita mapapatawad sa mga ginawa mong to sa akin. I understand. I hate you for the whole of my life. Hanggang sa hukay, galit sa iyong mananatili sa puso ko. Hindi lang akong binauliwala mo. Lahat ng meron tayo. Lahat ng pinaghirapan nating dalawa. Ay lahat yun hindi mo naisip. Galit ako sa iyo, Noah. Galit na galit ako. Naiintindihan ko. Pero wag mo sanang isipin na hindi kita minahal. Sa lahat ng taong nandito sa mundo, ikaw ang unang taong naiisip ko sa tuwing nagigising ako sa umaga. Kahit na kailan hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit na isang segundo. Ikaw lang babaeng pinag-alayan ko ng lahat ng pag-ibig ko. Tama na. Sensya na. Gusto ko lang sabihin sa iyo, mahal na mahal kita. Kahit na kinasuksok naman mang buong pagkatao ko. Kahit na anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa iyo. Hinihiling ko na ito na sanang huling pagkikita nating dalawa. Dahil baka hindi ko na mapigilan ng sarili kong masuka sa susunod na magkita tayong dalawa. Tatalikod na sana siya nang muling magsalita si Noah. Look after her for me, Miz. I know may puso ka. Hindi ka namin katulad. Please, look after my mother. Siya na lang tanging meron ako. Hindi mo ako utusan para sabihan ng ganyang bagay. Hindi niya na hinintay pang makapagsalita si Noah at nagsimula na siyang maglakad. Pero sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa, ay siya ring pagpatak ng luhas sa kanyang mga mata. Dahil napagtanto niya nga, pareho siyang naging biktima ni Noah sa kasamaan ng kanyang kaibigang si Princess. Naging mapait man ang kanilang wakas, at least
Natuto sila sa kanilang mga pagkakamali at mga nangyari. Hindi pa man sila nagkakapatawaran. Ang mahalaga ay alam na ni Miz ang mga dapat niyang gawin sa mga oras na yon. Bago ko tapusin ang kwentong ito, gusto ko sanang itanong sa mga listeners ng Kuya Agustin Stories na kung kayo ba ang nasa katayuan ni Miz, ang gandun din ba ang gagawin niyo? O patatawarin niyo sina Princess at Noah? Paki-comment lamang po sa baba ang inyong mga sagot. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na kwento. Bye-bye!